hindi pa rin umuwi si Pulong. Alam mo kung bakit? Bakit, Mami? Ang habili, eto ha, makinig kayong lahat. Narinig ba nila ako? Opo, naka live speaker tapos nakatapat sa mic Oo. ko. Alam na ni Duterte na hindi na siya makakalabas. Kahit maging presidente pa si Sara. Ang huling hiling ni Duterte, ipapatay si BBM. Hello? Pati buong pamilya. Hello? I-ano mo yung yung sinabi ni Pulong, you will pay for what you did to my father. Oo, nakita ko yun. Nabasa ko yun. Yun. Oo. Idugtong mo ngayon yung statement ni Harry Roque na pwede lang mawala si BBM kung kukunin siya ng Diyos. Ay, grabe. Meron. Hindi ko pa nakita yun. Inano ko na yan alam mo kaya hindi ako ngayon sa Facebook ko. Sinadya nilang i-mass report ang Facebook ko noong October 12. Okay. Ay, speaking of that, may nagre-request sa akin, Pebbles din. Ikaw yan, Mami? Oo, akin yung gumawa ako ng bago, yung 4 na. Okay. Yung 4 na. I-accept ko kasi hindi ko pa na-accept hanggat hindi kita nakakausap eh. Gumawa agad ako ng bago. Opo. Ngayon, nabibisit na sila sa akin kasi yung September 21 rally, alam ko lahat yon. Oo. So, in-inform ko sila Browner, in-inform ko lahat, pati Palacio, in-inform ko sila kung sino funder, nagagawa sila ng coup, ayun, ang gulo lahat, nangyari lahat. Opo. Kaya nung lumabas yung news after 4 days na meron palang pinaplanong coup or destabilization, natawa na lang ako. Kasi alam ko na. Doon sa TikTok ko, maririnig niyo lahat. Linabas ko lahat ng ebidensya. September 19 pa lang, sinabi ko na may linulutong coup. September 20, sinabi ko ang funder si Chabit, yung mga nakademandang contractors, yan sila Alcantara, yung mga engineers, at yung USEC na si Bernardo. Sila ang nagbigay ng pondo para manggulo at magkaroon ng destabilization, mapaalis si BBM noong September 21. Oo. Kasi kapag napababa nila si BBM that time or napapatay nila, absuelto lahat. Into lahat, oo. Pati si Roque, uwi. Absuelto lahat, yun ang plano. Hindi nagtagumpay kasi hindi ko pwedeng sabihin kung paano ko nalalaman eh. Oo. Kasi mapapahamak ang buhay niya. Oo. Pero ang kinatutuwa ko doon, sa akin siya nag-message. Detalyado lahat, sinabi niya lahat, detalyado. Totoo lahat yung pinost ko, yung merong manggugulo, may mag-aasaan ng apoy, lahat yon. Kaya nga sabi ng mga tao, ano ka ba, psychic ka pa? Bakit nagkatotoo lahat ng sinabi mo, mga pebs? Hindi na lang ako nagsalita. Kaya ikaw hinahunting ngayon? Oo, nung una, ako kasi nag-booking ng Sara Army. Na merong army si Sara. Patagal ko nang pinopost yan, 3 months na yata, 4 months. Grabe. Na sinasabi ko na, puntahan nyo ang kampo ni Sara Duterte sa Sorsogon. Nandun nagtre-training yung mga Sara Army. At doon din nagpupunta si Chis Escudero pag magkausap sila. So alam din ni Chis. Sorsogon eh. Alam din ni Chis yun, Mami Pebs. Alam niya. Na may army. Yes. Isa nga siya sa nagponto nitong October 12 eh. Oh my God. Okay. Kasi ang usapan dyan, pababait talaga si BBM, tapos upo si Sara, absuelto lahat. Grabe. Nagugulat ako. Kaya daming alam mo yan, binatikos ko si Marcos. 2 years mahigit. Hindi tayo nag-uusap. Maisog ako. Hindi tayo nag-uusap noon. Di ba? Tahimik lang kami. Maisog ako, di ba? Maisog ako. Wala kaming tao. Linangaw. Laging linalangaw. Nagpunta pa ako ng Hong Kong. Linangaw. Ako ang nag-umpisa ng EDSA Friday group.
Alam ko yan. Oo. Oh, nilangaw. Bakit ngayon maraming tao? Ibig sabihin, funded. Oo. Tapos ito, yung kay Kiko Diba? Barsaga, walang tao ulit. At akala niya nakaisa siya. Kasi meron lumabas na nautakan daw niya si John Vic, si SILG John Rimulya. No. Alam ko lahat. Alam na ni Sec John Vic. Lumalabas pa lang siya ng aristocrat ng restaurant. Na-inform ko na si Sec John Vic, paalis na po siya. Oo. Hindi po siya tumuloy dyan sa gate 6 sa Forbes. Nasa Dasma gate po siya. Kaya nagulat siya. Siya ang nagulat. Na-surprise siya. Ang dami palang pulis sa loob ng Forbes. Oo. 200 plus na pulis. Iba pa yung nasa labas. Oo. Grabe. Kaya binaktuyo ko siya. Doon nagalit na sa akin ng Sara Army. Nag-send na sa akin ng message yung intel ko na pinapatrabaho ka na, ililiquidate ka. Mhm. Na-trace ka na nila. Basta pagdating sa lugar mo, kung may security ka talaga dyan, huwag magpapapasok ng tomboy, ng lesbian militar. Okay, oo. Yun ang pinadala nila. Pero may security ka na, Mami Pebs. Wala. Wala. No. Ingat ka, ha? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo sa message ko, sasabihin sa'yo. Correct, correct. Meron kasi ako mga bagay na hindi pwedeng sabihin. Oo. And, kasi doon sa ibang content mo, pati si Chabit is gusto kang ipasabi, ipapatay? Oo. Kasi ang alam niya, nasa Pinas ako. Okay. Mhm. So, ano yun? Nakatanggap ka din? Nilabas ko lahat. Pinasa ko lahat ng ng illegal niya. Naka-documented lahat yan. Pinasa ko lahat. Kung ano yung mga illegal niya. Ayun, gusto ko ang sabihin na sa sa social media. Kaso nga lang, merong mga hindi dapat sabihin dun eh. Oo. Naintindihan ko. Pero, Mami Pebs, baka gabi na dyan sa iyo. Ingat ka, ha? No, basta papuntahin mo sila sa Sa TikTok mo. TikTok, nandun lahat ng buong istorya. Nagulat ang mga tao. Trending siya sa TikTok. Ako nga, kala ko alam na namin lahat. No? Kasi siyempre, as a vlogger, inire-research namin lahat. Nagulat ako dito sa mga sinasabi mo. Ito ang ingatan nilang lahat. Diversion lang yung kay Kiko. Okay. Pampagulo. Yung People's Power, alam nilang hindi sila mananalo dahil wala ng Duterte. Mhm. In-explain ko lahat doon. Ano lang yon, yung pampagulo para makapasok yung suicide bomber. Wow. Yan yung October 31, di ba, na sinasabi mo? Hindi lang yan. Hindi mo alam. Kaya simula ngayon hanggang October 31, paunti-unti gagawa sila ng rally, ganyan. Lilituhin nila ang Malacanang. Okay. Kaya sabi ko, dapat nakasarado yung mga pwedeng pasukang gate. At super sila dapat check kahit may staff pa yan. Kasi ang sabi sa akin ng intel ko, lahat, pati yung mga nagtatrabaho sa Malacanang dahil maraming ahas sa Malacanang. Mhm. Talagang kailangan Ilalabas ko yun, lahat ng binigay ng intel sa akin. Ilalabas ko lahat. Para malaman nilang totoo sinasabi ko. Opo, nako. Delikado ang Pangulo pala, ano? Delikado siya, hindi lang yon. Kung hindi siya bababa, uunahin papatayin ng mga anak. Grabe naman. Damay Yes. pamilya. Damay pamilya. Yun ang ni Pulong. Walang nga si Pulong. Mananaksak nga, di ba? Walang nga. Ganyan sila sa Davao. Hindi ko po linalahat Pero ganyan sila. Alam niyo naman sa Bisaya, yung ubusan ng lahi. Oo, grabe. Akala ko dati pa yung mga ubusan-ubusan ng lahi, pero talagang Hindi. exist pala ngayon. Kasi hindi nila matanggap na hindi mapalabas si Digong. Oo. Pero yun yung pinagmumulan nila. Yun ang yun talaga. Oo. Na kahit hindi na makaupo si Sara at si Sara Duterte, matumba lang nila si ABBM. Dahil doon sa pagkakakulong ni Kulong. Digong. Ayun. Grabe. Shock ako. Sila kanimang. Wala na akong masabi. Hindi ako makapagsalita, Mami Pebs. Pero anyway, pahinga ka na dyan siguro. Yung for na, Apo, naka-upload doon yung
part 1, part 2, part 3. Ayan, nag-ano na may intel ko sa akin, no? Ayan. Nagme-message. Wait lang, anak, ha? Sige po, Mami Pebs. Baka importante kasi to, eh. Sige. Wala na ako. bye-bye. Salamat. Pasensya na at bigla, Panoorin mo yung ano ko nasa doon na, nasa 4 na in-upload ko lahat doon. bigla Yung akong pag-demos tumawag sa ng gabi. Takera 4 na. Okay. Salamat po. Bye-bye. Good night. Bye.